At ang pamagat na yon ay Templo ni Zerubbabel. At muli, ito ay bahagi ng ikalawang tomo sa ikalabing isang aklat sa seryeng Kasaysayan ng Pagtubos, ang Templo ni Zerubbabel at ang mga inilaan na talangkanan ng mga bumalik. At sa harap ng templo ni Zerubbabel, ayon sa pagkakasunod-sunod ng paglitaw sa lumang tipan, tayo ay nasa aklat. Tinatalakay ko ang tungkol sa templo ni Ezekiel, pero nilalaktawan ko ang templo ni Ezekiel dahil pinag-aaralan natin ang tungkol sa templo ni Ezekiel. At pag-uusapan natin ngayon ang templo ni Zerubbabel. At sa sipi ngayon, ang huling dalawang talata, sinasabi nito, ang salita rin ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ang mga kamay ni Zorobabel ang siyang naglagay ng pundasyon ng bahay na ito, at ang kanyang mga kamay ay aming tatapusin. Kung magkagayoy, malalaman mo na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa iyo. Kaya't ipanalangin natin na ang Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos, ay magpadala sa atin ng kanyang mga pagpapala upang sa pamamagitan ng ating mga kamay ay maitayo natin ang bahay ng Diyos. Na ang bahay ng Diyos ay templo ng ating mga katawan, templo ng ating buhay, templo ng ating pamilya at ng ating simbahan. At higit pa rito, ang pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Pinag-aaralan namin ang tungkol sa aklat na ito at ang kasaysayang ng templo. At bawat templo mula sa templo sa hardin sa Eden at sa tabernakulo at sa templo ni Solomon, ang mga templong iyon ay hindi lamang mga pisikal na gusali, kundi kumakatawan ang mga ito sa pananampalataya ng mga tao o tao sa panahong iyon. Kaya halimbawa, ang hardin ng Eden ay kumakatawan sa pananampalataya ni Adan. Nang likhain ng Diyos si Adan, ang pananampalataya ni Adan ay napakaganda, katulad ng hardin. Ngunit, nang siya ay magkasala at tumalikod sa Diyos, siya ay inilayo mula sa hardin ng Eden. At kaya ito ay kumakatawan sa pananampalataya ni Adan. Kalunan, ang templo ni Solomon, ang maganda at marayang kahanga-hangang templo ni Solomon, ay kumakatawan sa pananampalataya ni Haring David at ni Haring Solomon. Ngunit, nang kasama ni Haring Solomon, ang Israel ay nawasak sa kanilang pananampalataya, tumalikod sa Diyos, at nagsimulang sumamba sa mga Diyos at idolo ng mga hentil, ang templo ay nawasak. At ngayon, sila ay kinuha, ang mga tao ay dinala palayo. Kita nyo, kapag nagkasala sila laban sa Diyos, inalis sila mula sa hardin ng Eden, kinuha mula sa templo ni Solomon at ipinadala sila sa Babylonia. Sa Babylonia, nagkaroon sila ng panahon para magsisi. At gaya ng sinabi ng Diyos, sa loob ng 70 taon, babalik ka. Ibabalik kita sa dati. At kaya sila ay bumabalik. Kaya meron silang tatlong balik. Ngunit ang unang pagbabalik ay noong 537 BC. At nang payagan ni Haring Ciro, Emperador Ciro, ang mga Israelita na bumalik, ang kanilang unang proyekto, hindi lamang ang Diyos, kundi maging si Ciro ay nagsasabi sa kanila na bumalik, sinabi sa kanila, ang inyong gawain ay itayo ang bahay ng Diyos sa Jerusalem. Kaya pagkabalik nila, sinimulan nila ang muling pagtatayo ng templo. At ito ay ang templong kanilang itinatayo ay tinatawag na pangalawang templo. Tinatawag natin itong templo ni Zerubbabel, templo ni Herodes, ngunit tinawag itong pangalawang templo dahil ang templo ni Solomon ang unang templo. At ang muling pagtatayo ay nagsimula noong ikalawang buwan ng taong 536 BC. Kaya pinayagan sila, sinabihan silang bumalik. Ang unang pagbabalik ay noong 537 BC. At noong ikalawang buwan ng 536 BC, sinimulan nila ang muling pagtatayo ayon sa Ezra Kabanata 3, mga talata 8 hanggang 13. Ngunit ito ay natigil dahil sa paggambala ng mga hentil. At alam natin na sila ang mga Samaritano. Ezra, Kabanata 4, versikulo 4 at 5. Kaya dahil sa pagkaantala at mga problema, ang pagtatayo ng templo ay napigil at nahinto sa loob ng 16 na taon.
At pagkatapos, ang Espiritu ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ay dumating kina Propeta Hagay at Propeta Zacarias. At mababasa natin mula kay Zacarias ngayon. Dumating kina Propeta Hagay at Propeta Zacarias noong 520 BC. At ang salitang ipinahayag sa pamamagitan ng dalawang propetang ito ay pumukaw sa puso ng mga tao na sila'y nagsimula. Muling sinimulan nila ang muling pagtatayo ng templo. At masarap? Ayon sa Hagay, Kabanata 1, talatang 14, at ang muling pagsisimula ng Ezra, Kabanatang 5, talata 1 at 2, at Hagay, Kabanata 1, talatang 13 at 14, at ito ay natapos sa ikatlong araw ng ikalabindalawang buwan na siyang buwan ng Adar sa ika-6 na taon ng paghahari ni Haring Dario noong 516 BC. Ezra, Kabanata 6, talatang 15. Naaalala ba ninyong lahat ng mga taong ito? Ang unang pagbabalik ay noong 537 BC. Ang unang simula ng rekonstruksyon ay noong 536 BC, tama ba? At tumigil sila ng 16 na taon. At noong 520 BC, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng dalawang propetang ito. Pinukaw ang puso ng mga tao at sila'y nagsimula at nagrebelde noong 516 BC. Ngayon, kailan ba? Nawasak ang templo sa tatlong naging pakabihag. Ang pinakahuli, para sa podscan. Sigurado akong bumubulong ka ng nasa bibig mo, pero hindi ko lang makita dahil nakasuot ka ng maskara. Alam kong alam niyo lahat yan, di ba? Tama? Mabuti. Sinasabi mo ba na 586 BC? Oo, noong 586 BC, nawasak ang templo. 516 BC, muling itinayo ang templo at matapos. Yan taon. 70 taon. Kalkulasyon ng Diyos ayon sa templo, no? Tama ba? At ang muling pagtatayo na iyon ay kumakatawan sa muling pagtatatag at pagsisisi ng kanyang manatao. Taos puso akong nananalangin habang itinatayo natin muli ang ating mga sarili, gaya ng pagdating ni Jesus. At sinabi niya, gibain ninyo ang templo, itatayo ko itong muli. At naniniwala ako na ipinatayo niya tayo bilang kanyang templo. At kapag natapos na natin sa Apokalipsis 21, sinasabi nito na ang bagong Jerusalem. Ang paglalarawan nito ay ang nobya na ginayatan ang kanyang sarili upang maghanda para sa lalaking ikakasal. Para sa lalaking ikakasal. Naway matapos ang muling pagtatayo ng ating templo sa espiritual at pisikal na aspeko. Pero itatanong ko, natigil ba ang ating konstruksyon dahil sa mga paghihirap, dahil sa mga pagkakaantala, panghihimasok, dahil sa mga oposisyon? Ayaw ng mga tao na tayong nagtatayo ng templo ng Diyos. Sa iyong palagay, bakit tutol ang mga Samaritano sa pagbabalik ng mga tao sa Jerusalem upang muling ipayo ang templo? Makikita natin mula sa pagtatapat ng babaeng Samaritana ang kasaysayan ng mga templo. Nang mahati ang taharian sa Hilaga at ang taharian sa Timog, si Haring Jeroboam na siyang unang hari ng taharian sa Hilaga ang nagtayo, isang templo sa Samaria. At sinabi niya, eto na ngayon ang tunay na templong sasambahin mo rito. Dahil kung wala silang templo, gugustuhin ng mga tao na pumunta sa Jerusalem sa katimugang kaharian ng Juda upang sumamba sa Diyos. Kaya sabi niya, sige, huwag kang pumunta sa Jerusalem. Ito ang tunay na templo. Kaya kalaunan ay sinabi ng babaeng Samaritana, aling templo, aling bundok ang dapat nating sambahin sa Diyos, alin ang tunay. Kaya ang Samaritano, nang ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babylonia, yung mga nasa Samaria, nasiyahan sila sa pagsamba sa Samaria dahil iyon na lang na yun ang templo. Pero ngayon, babalik sila para muling buuin. Anong matututuhan natin mula rito? Meron tayong sariling mga pamamaraan, sariling mga dambana, sariling mga templo na ating itinatayo kapalit ng tunay na templo ng Diyos.
Ang ating paraan ng pagsamba sa Diyos. Ang ating paraan ng paglilingkod sa Diyos sa halip na ang paraan na sinabi sa atin ng Diyos. At ayaw namin, gusto namin pagtakpan na yon at sabihing sumasamba ako sa Diyos. Nagbibigay ako ng handog. Ginagawa ko ito. Pero siguro sa medyo kakaibang paraan. Hindi ko alam kung anong dahilan ito para sa mga individual, para sa bawat isa sa atin. Natigil ba ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa ating buhay, sa aking puso, sa kung anong dahilan? Tumigil na ba ako sa paglago ng pananampalataya sa kung saan? Akala ko ba, naku, sapat na ito sa isang lugar minsan? O itutuloy pa damagan? Si Propeta Hagay, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ni Propeta Hagay na nagsasabi, kayo ngayon ay dapat ng manirahan at magkaroon ng inyong mga bahay na may panel. At ang terminong panel ay medyo naiiba sa konsepto ng mga bahay na may panel ngayon. Sa madaling salita, ang sinasabi niya ay mayroong kang matibay na bahay, mayroong kang magandang bahay na matitiran. Pero sabi ng Diyos, nasaan ang bahay ko? Anong nangyari sa bahay to? Busy ba tayo sa pagbuo ng buhay ko? Parang nakalimutan na natin ang bahay ng Diyos. Nakalimutan ng madalin. Ito ay pinatigil at bilang isang mabuting dahilan para sa mga Samaritano, ang mga kaaway ay sinasalungat at wala tayong pagpipilian. Nalimutan ko ng mga 16 na taon at saka sinabi ng Diyos, nasaan ang bahay ko? Hindi ba't ang dahilan kung bakit ka bumalik sa Jerusalem? Ang dahilan kung bakit ka umiiyak sa Babylonia? Hindi ba't dahil gusto mo akong sambahin ng buong puso nang malaya sa templo? Pero nakaligtas ka. At tila wala kang problema sa loob ng 16 na taon nang wala ang templo ng Diyos. At kaya iyon ang pumukaw sa puso ng mga tao at sila ay nagsimula. Kaya naman taos puso akong nananalangin, bagamat alam natin ang kwentong ito, alam natin ang kasaysayan ng templo ni Zerubabel, naway dumating sa atin ang mensaheng ito, naway dumating sa atin ang salita ng Diyos at pukawin ang ating mga puso, upang kung nahinto na natin ang ating pagtatayo o muling pagtatayo sa isang lugar, naway makapagsimula tayong muli. Naway magsimula tayong muling lumago sa pananampalataya, pastor man, elder o nasa simbahan ng 30 taon, 40 taon. Pisikal, nandito tayo sa simbahan, pero lumalago ba tayo sa loob ng 30 hanggang 40 taon? O hinto na ba tayo sa kung saan? Sana magsimula ulit tayo. Kaya't isipin natin ang templo sa 4 na magkakaibang kategorya na ating pinag-usapan. Ang unang kategorya ay ang napiling lugar. Kapag tinatanong natin kung ang templo ni Zerubabel ay itinayo sa isang piniling lugar o ito ba ay isang piniling lugar ng Diyos, ang tunay na tanong na ating itinatanong ay, nais ba ng Diyos na tumira sa bahay na iyon? Ipagtatayo natin siya ng bahay at nais ba ng Diyos na maroon siya? Yan ang tunay na tanong. Ang templo ni Zerubabel ay itinayo mismo kung saan itinayo ang templo ni Solomon. At natutunan natin, naisip natin nung nakaraang linggo kung paano pinili ng Diyos kung saan itatayo ang templo ni Solomon. Ang lugar ng pananampalataya ni Abraham at pagsisisi ni David. Kaya ito ang pisikal na lugar na pinili ng Diyos para sa templo, para sa kanyang kalagayan. At ang templo ni Zerubabel ay muling itinayo sa lugar na yon. Kahit si Haring Siro ng Persa, sa pamamagitan ni Daniel, naniniwala ako, nabasa niya sa Isayas na nagpropesiya al Diyos. Maniniwala ka ba kung isinulat ng Diyos sa Biblia ang gagawin mo sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong pangalan dito? Hindi lang basta pareho ang pangalan. Kasama rin ang pangalan ko dyan. Unang Samuel, ikalawang Samuel, pero hindi naman ako ang pinag-uusapan. Pero kung sasabihin ng Diyos, alam mo na, si Samuel Kim. Ipinanganak noong 1976, alam mo na, gagawin namin ito. Magiging ganito sana ako, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko.
Ang pangalan ni Ciro ay naisulat bago pa man siya isilang sa pamamagitan ni Isaias. At sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Ciro, ng agilang ito, ng haring ito, ng tagapagligtas na aking isusugo sa iyo, kanyang itatayo muli ang aking bahay. Ipapanumbalik ka niya? Nabasa yan ni Ciro sa Biblia. At sinabi niya sa mga tao ng Israel, bumalik na kayo! Bilisan mo at bumalik ka na. Bumalik ka at itayo mo ang bahay ng Diyos. Saan? Sa Jerusalem. Mas alam niya kung ano ang dapat gawin ng mga Israelita, kung saan sila dapat gumawa, at kung kailan kontrolado ng Diyos ang lahat. At nais kong ipaalala muli sa inyo na sa likod ng lahat ng iyon ay ang panalangin at gawaing pag-eebanghelyo, gawaing pagtuturo ni Daniel. At hindi lamang siya nagturo mula sa aklat. Pinatunayan niya kay Cyrus na ang Diyos ay nasa likuran niya, na ang Diyos na kanyang pinaniniwalaan ay buhay. Dahil nakita iyon ni Cyrus, napaniwala niya ang kanyang nabasa at iyon ay isinagawa. Naway tayo at ang ating mga anak ay maging katulad ni Daniel na magpapakilo sa mundong ito, magpapakilo sa mga pinuno ng mundong ito o maging mga pinuno ng mundong ito na magpapakilo sa buong mundo ayon sa kalooban at pagsunod ng Diyos. Ngunit sa Ezra Kabanata 1, mga talata 2 hanggang 5, binanggit ni Ciro sa ikadalawa hanggang ikalima na mga talata ang bahay ng Diyos sa Jerusalem ng 4 na beses. Talata 2, sinasabi nito, ganito ang sabi ng hari ni Ciro, hari ng Persya, ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem. Ito ang sinasabi ni Haring Ciro. Inatasan ako ng Diyos na itayo ang kanyang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. Sino man sa inyo, sa kanyang buong bayan, naway ang kanyang Diyos. Sumama sa kanya, hayaan siyang pumunta sa Jerusalem na nasa Juda at muling itayo ang bahay ng Diyos. Talata 4, mamaya, kasama ang kusang loob na handog para sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Talata 5, sa huli ay sinasabing muling itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Kaya makikita natin, kahit mula sa pag-amin ni Haring Ciro, ang Jerusalem ang napiling lugar. At nang ilatag ang pundasyon ng templo ni Zerubabel, tinawag itong templo ni Zerubabel dahil nang magpropesiya at magsalita sina Hagay at Zacarias ng salita ng Diyos, kinilos nito ang puso ni Zerubabel na siyang gobernador ng Huda noong panahong iyon at ni Josue ang mataas na saserdote noong panahong iyon. Kaya dahil pinangunahan ito ni Zerubabel, pinangunahan ang gawaing muling pagtatayo, tinatawag itong templo ni Zerubabel, ngunit templo ito ng Diyos, tama ba? Ngunit, yung mga nakakita sa paglatag ng pundasyon ng templo, pinuri nila ang Panginoon, umawit ng mga papuri sa Kanya at nanalangin at nagpasalamat sa Panginoon. Ezra Kabanata 3, versikulo 11, sila'y umawit na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na nagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay nasa Israel magpakailanman. At ang buong bayan ay sumigaw ng malakas ng kanilang purihin ng Panginoon dahil ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ay nailatag na. Naiisip mo ba? Natatandaan mo ba noon may circuit breaker tayo? Gaano katagal kaming hindi nakapagsimba ng pisikal? Eto, tandaan mo ba? 3 buwan? 5 buwan? Parang ganon, di ba? Bago ang circuit breaker. Medyo natapos na at pagkatapos ay hinayaan kaming unti-unting pumasok. Gayunpaman, pagkatapos noon ay nagpupuri kami, Diyos ko salamat sa pagpayag mong mapunta kami. Naaalala ko na ilang tao lang ang nagtipon-tipon at nagsasabing, wow, para makahinga tayo ng maluwag. Natatandaan mo ba? Ako lang bang nasisiyahan sa physical na presensya sa bahay ng Diyos? Pero isipin mo, 70 taon na, hindi ka na makakapunta sa simbahan. Napo, 70 taon. Kayong mga nanonood mula sa bahay, hindi ba kayo naiinggit sa amin dito? Dahil sa close contact, COVID-19 at iba pang mga bagay, hindi ka makakapunta. Pasensya na. Pero alam kong lahat kayo ay nananabik na mapunta rito.
Tama, maingit sila sa iyo lahat. Pero sa loob ng 70 taon, hindi ka makakapunta. Wala sa inyo ang templo ng Panginoon. At saka, sa wakas, narito na sila sa templo. Sila ay nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat at nagsisisi. Ngunit, ang mas lumang henerasyon noong panahong iyon na nakakita ng templo ni Solomon, sila ay umiiyak. Umiiyak sila. Balikan natin ang Hagay, Kabanatang 2, Talata 7. Naku, pasensya na. Ezra. Basahin muna natin ang Hagay, Kabanata 2, Talata 7. Aking uugayin ng lahat ng mga bansa at sila'y darating na dala ang kayamanan ng lahat ng bansa at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pinupuri nila ang Panginoon. Ipinapakita nito sa atin na ang presensya ng Diyos ay nahayag sa bahay ng Panginoon, sa templo. At sinasabi ng Diyos, nalulugod ako sa bahay na ito. At sabi nga, ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay mapupunta rito. Ngunit Ezra, Kabanata 3, Talata 12, Ezra, Kabanata 3, Talata 12, gayon may marami sa mga saserdote at mga levita at mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang, ang mga matatandang lalaki na nakakita sa unang templo ay umiyak ng malakas nang ang pundasyon ng bahay na ito ay inilagay mo sa harap ng kanilang mga mata, samantalang marami ang sumigaw ng malakas dahil sa kagalakan. Bakit sa palagay mo ay umiyak ang mga nakatatandang henerasyon na nakita sa templo ni Solomon? Bakit sa tingin mo? Dahil alam nila kung gaano kaganda, kung gaano kaluwalhati ang templo ni Solomon. Alam nila mas karapat dapat ang Diyos kaysa sa walang kwentang batang ito. Hindi naman yung ganun kaliit. Kung pag-uusapan ng laki, hindi naman ito gaanong maliit o maliit. Subalit, napakahirap nito at mas sinauna. May isip mo ba halimbawa, ang tatay mo ay may malaking mansyon sa Sentosa, pero dahil sa mga pagkakamali mo, nabilanggo ka, kaya kinailangan niyang gastusin ang lahat ng perang iyon para iligtas ka. Kaya ngayon, itinatayo mo ulit ang buhay mo. At gamit ang perang kinita mo, binibili mo siya ng bahay. Pero isa itong maliit na barong-barong, maliit at maliit na lugar. Walang ganong kwarto, maliit na barong-barong lam. Papasok na si tatay. Binili mo siya ng ganito kaliit o ginawa mo para sa kanya ang bahay na ito? Sobrang selang ni Tatan. Ipinagawa ng bahay para sa akin ng anak kong lalaki at babae. Pero ang anak na lalaki at babae, ikaw na nagtayo ng bahay na iyon para sa kanya, umiiyak ka sa iyong puso. Bakit? Kung ikaw ay sapat na mature, bakit? Dati nakatira ang tatay ko sa isang malaking mansyon. Pero ngayon, dahil sa mga pagkakamali ko, kahit na ginawa ko sa kanya itong bahay, kahit na binili ko sa kanya ang bahay na ito, at tuwang-tuwa siyang manatili sa bahay na ito, kundi bilang mga batang nasa hustong gulang lang. Malulungkot kami ng husto. Magsisisi tayo. Sa tingin ko, ganun ang uri ng puso ng mga nakatatandang henerasyong ito. Nakita nila ang maluwalhating templo ni Solomon. Pero tingnan mo ito ngayon. Kailangang manirahan ng Diyos sa lugar na ito. Pangalawang punto, isipin natin ang presensya ng Diyos sa templo. Naroon ba ang Diyos? Oo. Habang ipinagdiriwang ng mga Israelita ang kapistahan ng Paskwa at tinapay na walang lebadura pagkatapos matapos ang pagtatayo ng templo, naggalak ang Diyos. Natuwa ang Diyos na lumipa, Ezra 6.22, at kanilang ipinadiwang ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura sa loob ng 7 araw na may kagalakan sapagkat pinasaya sila ng Pangnoon. Ang Diyos ang siyang dahilan ng kanilang kagalakan dahil masaya ang Diyos.
Hindi yun ang kaya nating ibigay sa Kanya. Hindi mahalaga kung gaano karami ang kaya nating ibigay sa Kanya. Ang puso ng Diyos ay parang puso ng ama ng alibuhang anak. Ang katotohanang bumalik sa Kanya ang kanyang mga anak ay labis na siyang natuwa. Sa tingin ko, ganon din ang ating Diyos, ang ating Ama. Ang katotohanang gustong-gusto nating lumapit sa Kanya ay ikinagagalak na niya at pinapasaya niya tayo. Hindi ito tungkol sa, Ama, dala ko ito, dala ko ito, dala ko kung gaano karami o gaano karami. Minsan, ako na lang ang bumabalik sa Kanya. Ako, ng tapat, ng walang gaanong pagtatakip, walang peke, walang pagkukunwari, walang maskara, lumalapit sa Kanya ng kasing totoo natin. Kung tayo ay sira, kahit gaano pa tayo kasira, kung tayo ay nagagalak na may kagalakan, lumalapit sa ating Ama, bumabalik sa ating Ama, sinasabing, Ama, labis kitang namimiss. Ang saya ko talaga na makakasama na natin ang iisang kwarto. Ang saya ko na nakikita kita. Sa tingin ko, iyon na lang ang hinihintay ng ating Ama. At pagkatapos, kaya sinabi ng Diyos sa Hagay 2, versikulo 7, nabasa natin kanina, aking uugain ang lahat ng mga bansa. At darating sila na dala ang kayamanan ng lahat ng bansa at pupunuin ko ang bahay na ito ng kaluwalhatian. Alam ng Diyos, alam mo, sa halimbawang iyan ipagpatuloy natin ang halimbawang iyan. Gumawa ka ng maliit na barong-barong para sa tatay mo. Masaya si tatay pero malungkot ka. Umiiyak ka. Ama, pasensya na po. Pero sabi ng tatay, huwag kang madalala anak. Papapasukin ko ang lahat ng kayamanang ito sa bahay na ito at magbabago ang bahay na ito. Huwag kang magagala. Naku, mas lalo akong maiiyak. Ama, inaaliw kami ng aming Diyos. Inaaliw ang kanyang bayan. Huwag kang madalala. Huwag mong isipin na sira-sira na. Huwag kang umiyak, ayos lang. Alam mo kung bakit? Napakaganda ng templo ni Solomon, ngunit mas dakila pa ang templong ito. Bakit? Mga taga Colossians 2, versikulo 3, na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Kamino? Sino-sino? People, kay Kristo, matatagpuan ang lahat ng kayamanan. Lahat ng kayamanan. Eh anong sabihin niya, lahat ng kayamanan ng mga bansa ay darating dito, ibig sabihin ay darating dito si Kristo. Alam mo ba, alin ang mas pipiliin no? Ang maluwalhating templo ni Solomon na nababalutan ng ginto o ang mapagpakumbabang templo ni Sarubabel? Alin ang mas gusto nga? Saang bahay mo mas gustong pirhan? Ito siyempre ang templo ni Solomon. Ngunit pagkatapos sabi ng Diyos, ngunit ang isang ito, ang Mesiyas, ay darating sa isang ito. Nako, hindi ngayon. Alin ang mas gusto mo? Yan ang sinasabi ng Diyos. Huwag ka mag-alala. Ito ang bahay. Diyos ang nakakaalam. Dito darating ang Mesiyas, anak ko. Maaaring sinasabi mo, hindi, ang Mesiyas ay dumating sa templo ni Herodes. Ito ang pangalawang templo noong itong templo ni Zerubabel. Nang mading hari si Herodes, gusto niyang, pasensya na sa lengguwahe, gusto niyang humalik sa mga Hudyo dahil si Herodes ay inapo ni Esau. Tama ba? Hindi siya tinanggap, kaya iniisip niya, ano ang magagawa ko para mabili ang pabor nila? Gustong-gusto nilang templo. Masakit ang ulo nila tungkol sa templo. Hayaan ninyong ayusin ko ang templong ito para sa kanila. Gawin niyo itong mas mabuti kaysa sa templo ni Salomon. Kaya tinilagay niya ito, binalutan niya ito ng ginto. Dagdag niya pa ribo. Ginawa niya itong maluwalhati. Yan ang templo ni Herodes. Doon dumating si Jesus. Bagamat ang templo ni Zerubabel ay hindi isang tahanga-hangang templo, ngunit medyo sira-sira kumpara sa templo ni Solomon, maaari itong maging pinakamahalagang templo hanggat si Hesukristo ay nabubuhay. Ang kayamanan ng lahat ng bansa ay pumapasok sa templo. Pareho lang sa iyo at sa akin. Maaring hindi tayo ang pinakamalusog na tao. Maaring hindi tayo ang pinakamagaganda.
Maaring hindi tayo ang pinakamayamang tao. Ngayon, na iniisip natin, parang wala lang tayo. Simo ako. May mga nagsasabi, bakit kaya mas maayos ang buhay ng mga hindi mananampalataya? Mukhang mas mayaman sila. Kailangan suriin ang katotohanan iyan? Ayokong sumanay dyan. Pero alam mo, mula sa kanilang pananaw, iniisip nila, alam mo, lahat ng mga hindi naniniwala na ito. Hindi nila kailangan mag-alala tungkol sa ikaapo, hindi nila kailangan mag-alala tungkol sa mga alay sa konstruksyon, hindi nila kailangan mag-alala tungkol sa lahat ng to. Alam mo, maaari nilang tamasin ang kanilang mga linggo sa paggawa ng gusto nilang gawin, tamasin ang lahat ng kanilang pera, kahit ano ang kanilang mga kita. Pero paano naman tayo? Pero sinasabi ng Diyos, oo, maaaring nagdudurusa ka, maaaring mukhang naghihirap ka. Pero alam mo, talagang iniligtas ng Diyos ang ating mga gastusin, ang walang kabuluhang pag-agos ng pera. Pero hindi lang iyon. Paano kung sabihin ng Diyos, papasok ako sa iyo? Kung si Jesus ay nasa atin, talagang gusto mo bang ganitong uri ng buhay? O gusto mo bang mapuno ng kanyang presensya ang ating templo, ang ating mga katawan? Hayaan kitang kunili. Hindi ako magtatanong, hayaan kitang pumili. Alin ang gusto mo? Alin? Sa Hagay, Kabanata 2, Talata 9, sinabi ng Diyos, ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging mas dakila kaysa sa una. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon na manahukbo. Naway sabihin ito ng Diyos sa iyo ngayon, ngayong umaga. Ang iyong huling kaluwalhatian ay magiging mas malaki kaysa sa nauna. Amen? Amen? Yung mga nag-iisip na, nako, wala na talagang dapat abangan dahil tumatanda na ako. Sabi ng Diyos, ang iyong huling kaluwalhatian ay magiging mas dakila kaysa sa iyong dating. Amen? Ang Diyos ay nagsasalita. Inihahambing ang templo ni Solomon, ang maluwalhating templo, laban sa kawawang templong ito ni Zerubabel. Ngunit sabi niya, ang huling kaluwalhatiang ito ay magiging mas dakila. Bakit? Darating na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay pumasok na sa iyong templo. At nang dumating si Jesus, tandaan ng Juan Kabanata 2, mga bersikulo 11 hanggang 21, sinabi ni Jesus, ang aking katawan ay ang templo. Ngunit nang dumating si Jesus, sa Juan Kabanata 1, versikulo 14, sinasabi nito, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Taluwalhatian gaya ng sa bugtong ng anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Sabi niya, dumating na ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng ama. At nang simula ni Jesus ang kanyang ministeryo, ang kaluwalhatiang ito ay pumasok sa simbahang ito, sa templo ni Zerubabel. Anong ginagawa ng mga tao? Mga babae, mahilig kayo sa mga bag at handbag. Hindi? Oo, sige na, aminin mo na, aminin mo na. Kahit sino. Hindi? Nagde-deny ka ba? Mas malaking problema yon. Mga lalaki, kumusta naman ang bisikleta? Hindi ko alam. Handbag? Mga sapatos? O mga kotse? Gaano kahalaga ang mga ito kung bibigyan ka ng isang handbag? At napakaganda naman. At nabalitaan mo, ginawa ito ng sikat na designer na ito? Isang piraso lang sa mundo. Sino may gusto nito? Sino may gusto nito? Siguro para sa mga lalaki, relo ba ito? Hindi ko alam. At ang totoo, walang ibang nakakaalam nito ngayon ha? Ikaw lang. Tara na, mga tao. May gusto ba nito? Walang may gusto nito. Sinasabi mo sa akin, mga bagay na secular, hindi ko alam. Si Jesus lang ang gusto ko. Yan ba ang sinasabi mo sa akin? Huwag kang magsinungaling sa simbahan ha?
Alam ko kung ano talagang sinasabi mo sa akin. Pastor, sige lang. Hindi nakakatawa. Naintindihan ko ang pumpo. Anong sinusubukan mong sabihin? Ang nais kong sabihin ay, sinasabi ng Diyos na ang kaluwalhatiang ito, ang bugtong na kaluwalhatian, ang tanging tunay na kaluwalhatian na nilikha ng Diyos mismo at ang nag-iisa sa buong sansinukob. Ang taning kaluwalhatihan. Gaano kaluwalhati yun? At sabi niya, lahat ng iba pa ay peke, lahat ng iba pa ay imitasyon, lahat ng iba pa ay kopya lamang. Ang tanging tunay na kalawalhatian ng Diyos na kanyang ginawa ay nasa kanya at siya'y papasok. Ngayon, sino may gusto nan? Amen? Amen? Kahit na mayroon pa ring mga ipinapatupad na hakbang laban sa COVID-19, ay hindi naman po itinuturing masama ang simpleng pagtataas ng ating mga kamay o ang pagtango. Okay? Panatilining nakasuot ka ng maskara, pero maaari kang tumango kung ayaw mong magsabi ng amen. Ang tanging kaluwalhatian ng Diyos, ibibigay ko sa iyo. Amen? Kung gayon, gaano man tayo kahirap, gaano man tayo may sakit, gaano man tayo kalungkot, magkakaroon ng kagalakang umaapaw. Magkakaroon ng kapayapaan. Tayo ang magiging pinakamaluwalhating templo ng Diyos, bahay ng Diyos. Taos puso akong nananalangin na ang bawat miyembro ng Zion Church ay makaranas ng kaluwalhatiang iyon kayong taon. 2022, Amen. Pangatlo, mga pari. Kumusta naman ang mga saserdoting naglilingkod sa templo? Pagkatapos makumpleto ang templo ni Zerubbabel, ipinagdiwang ng mga pari at mga lebita ang pagtatalaga. At sa Esra Kabanata 6, talata 16, sinasabi nito, ang mga anak ni Israel, ang mga saserdote, ang mga levita at ang iba pang mga tapon ay ipinagdiwang ang pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos ng may kagalakan. Talata 18, pagkatapos ay itinalaga nila ang mga pari ayon sa kanilang mga pangkat at ang mga levita ayon sa kanilang mga ayos. Para sa paglilingkod sa Diyos sa Jerusalem, gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Ang mga levita, ang mga pari, at ang mga tapon, yung mga bumalik mula sa Babylonia, ay natatangi upang maglingkod sa Diyos sa templo. Kaya makikita natin na ang mga tungkulin ng mga pari at levita ay naibalik at muling binuhay sa templo. At ang wastong tindig at saloobin ng mga pari ay inilalarawan sa dalawang paraan. Sinasabi nito, versikulo 18, para sa paglilingkod sa Diyos. Pumasok sila sa templo para sa paglilingkod sa Diyos. Hindi naman mali, pero minsan ang hinahanap lang natin ay ang kapanatagan ng loob ng kaluluwa ko. Makakakuha tayo ng kapanatagan para sa ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagpunta sa isang magandang konsyerto o alam mo na, nakikinig kami ng mga nakaka-inspire na musika at nakikinig din ng iba pang magagandang lektura tungkol sa relihiyon. Pero bakit tayo pumupunta rito para sumamba? Hindi lamang para sa atin upang makatanggap ng kapanatagan. Ito'y para sa paglilingkod sa Diyos. At ang salitang ito na paglilingkod, muli, ay ang salitang nagmula kay Abad. Abida o Abida yon. Abiba ay isang salita na nagmula sa pandiwa na pangalan, isang anyong pangalan na nagmula sa pandiwang Abad, na nangangahulugang sumamba, maglingkod, at dumaan sa isang ritual ng pagsamba. Isinalin ito sa Ingles bilang cultivate sa Genesis Kabanata 2 na ang ibig sabihin ay maglingkod, Diyos at upang sambahin ng Diyos, ngunit pagkatapos ng pagbagsak, ang salitang ito ay nangahulugan lamang ng paggawa at pagsusumikap hanggang sa maipakilala ang santuaryong ito, ang tabernakulo at templo, at sa templo sa tabernakulo ang mga tungkulin ng mga saserdote at mga levita ay maglingkod sa Diyos. Ikaw at ako ay tinawag bilang mga maharlikang saserdote sa huling panahon na ito. Para saan tayo tinawag? Hindi lang tuwing linggo, ang buhay natin. Anong tawag sa Adam?
Tayo ay tinawag upang maglingkod sa Diyos para sa paglilingkod na ito. Pangalawa, sinabi nito, sila ay, muli sa versikulo 18, itinalaga gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Sila ay hinirang ng salita upang mamuhay ayon sa salita. Sila ay hinirang ayon sa salita, mamuhay ayon sa salita. Ikaw at ako ay hinirang ng salita. Hindi lahat ay mabubuhay ayon sa salita ng Diyos, kahit nagugustuhin ila. Tanging ang mga itinalaga, tanging ang mga sinasabi ng Diyos na ikaw ay pinili, ang maaaring sumamba sa Diyos at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At ang mga lumalapit kay Kristo, tayo ay itinalaga. Malakias, Kabanata 2, talatang 6 hanggang 7. Ang tunay na turo ay nasa kanyang bibig at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi. Lumakad siyang kasama ko sa kapayapaan at katuwiran at marami siyang pinatalikod mula sa kasamaan. Sapagkat ang mga labi ng pari ay dapat mag-ingat ng kaalaman at ang mga tao ay dapat maghanap ng turo mula sa kanyang bibig. Sapagkat siya ang mensahero ng Panginoon ng mga hukbo. Tayo ay tinawag upang maglingkod sa Diyos. Tayo ay pinalaga upang mamuhay at magsalita ng salita ng Diyos. Pag-isipan natin ang mga salitang ating binibigkas. Ang mga salitang ito ba na aming sinasabi, mayroon bang anumang kalikuan na natagpuan? Ang ating mga salita ba ay nagpapabalik loob sa mga tao mula sa kanilang kasamaan patungo sa Diyos? O ang ating mga salita ba ay nagdudulot? Ang mga tao ay lumayo sa Diyos at tungo sa kanilang mga kasamaan. Ang ating mga salita ay nagmumula sa ating mga puso. Para magbigay buhay ang ating mga salita, kailangang may buhay din sa ating mga puso. Ang problema ay ang ating mga puso. Dahil tayo ay makasalanang sangkatauhan, hindi natin kayang magbunga ng buhay na lalabas sa ating mga labi. Sa makatuwid, kailangan itong pakainin. Ang pusong iyan ay kailangang patuloy na punuin ng buhay. Tulad ng langis, ng kandelero, kailangan itong may dayami, may tubo na nakakabit sa puno ng olibo upang patuloy na matanggap ang langis na iyon, upang kuminang, upang manatiling maliwanag. Kailangan natin, maliban na lang kung tayo ay pinapakain, kahit gaano kapakabait na tao, kahit gaano kapakatalinong tao, kung hindi tayo patuloy na pinapakain, wala tayong magagawa. Tayo ay malalanta. Ang mga pari ay binigyan ng gawain ito upang magbigay ng buhay. Pagsamayan natin ang gawain ito ng paglilingkod sa Diyos, pagsasabuhay ng salita ng Diyos, at pagbibigay buhay sa pamamagitan ng ating mga labi. Kung hindi naman kailangang sabihin, lalo na sa usapin ng chismis o pag-uusap tungkol sa ibang tao, kahit na ito ay malaking pag-aalala. Kung wala itong mapapala, wag na nating sabihin, lalo na sa simbahan. Magsanay tayo sa pagbigkas ng salita ng Diyos ng higit sa 50% sa isang araw. Posible ba yun? Maliban na lang kung nangangaral ka ng 20 o 12 oras. Kaya ba natin? Ibig kong sabihin, hindi ibig sabihin nun ay huwag kang maging nakakaboring. Hindi ko sinasabing maging nakakabagot o, alam mo na, palaging mag-lecture at mangaral. Ngunit maaari ba nating ipahayag ang salita ng buhay? Ang problema ay ang mga paring napili. Nung una ay maayos naman ang kanilang ginawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi sinunod ng mga pari ang mga utos ng Diyos at kinuha nila para sa kanilang sarili ang mga babaeng hentil at pinakasalan ng mga ito. At sila ay nagsimulang maging tiwalit. Kaya naman, si Ezra, ang pari at propeta na bumalik sa ikalawang pagbabalik noong 458 BC, ay mag-imbestiga sa loob ng 3 buwan upang gumawa ng listahan ng mga nangasawa ng mga babaeng hentil at isiniwalat ito. Ezra 10, mga bersikulo 16 at 17.
Kabilang sa kanila ay 5 mula sa sambahayan ng mataas na saserdote. Ezra 10 versikulo 18. At 13 mula sa mga sambahayan ng pare. Ezra kabanata 10 mga talata 20 hanggang 22. At sa kanila, ang ilan sa kanila ay mayroon ng mga anak. Kabanatang 10 talata 40. Ngunit inutos ni Ezra sa kanila na paalisin ang asawang banyaga at ang mga anak. Kabanata 10 talata 3 at mga talata 10 at 11. Kailangang ibalik ng mga pari ang kadalisayan at kabanalan upang maibalik din ng templo ang kadalisayan nito. May mga pagkakataon na ang nakatatandang pastor, ang amang tagapagtatag na pastor, alam mo, bumisita siya sa simbahan at isa siyang taong madasaling. At ang trato nila sa amo, alam mo, dahil isa siyang founding pastor na bumibisita sa sangay ng simbahan, ang trato ay, alam mo, mabuti. Ang kanilang kilos, handa sila. At para sa amin na sumusubaybay, sobrang saya namin kung paano sila naghanda. Sobrang handa na sila, ang bait nila. Pero pagkatapos ay magagalit siya ng walang dahilan at sisimulan niya silang pagalitan pagdating nila sa simbahan. At nagtataka kami, gaano pa kaya ang gusto niya? Pero pagkatapos ay nalaman natin kalunan, ang simbahan habang naghahanda sila para sa mga seminar na ito o mga ito, alam mo, kadalasan kapag may mga seminar at pagpapahayag ng salita ng Diyos, naroon siya bilang pangunahing tagapagsalita. Ngunit sa proseso ng paghahanda, sila ay nag-aaway at nagmumura. At alam mo na, ang grupo ng mga kababaihan ay nag-aaway sa kusina habang naghahanda sila ng pagkain. Sari-saring kaguluhan ng nabenyat at pagdating niya, nilagyan na nila ng makeup. At mabait at magiliw sila sa isa't isa. Ngunit sa loob-loob ko, ganun nga ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi namin nakita. Ang tao ng Diyos na may dalangin, alam niya iyon. Sabi niya, ang sarap ng pagkain ito pero ano pang silbi nito? Sa tingin mo ba tatanggapin ito ng Diyos? Ang seminar na ito napakaganda, pero sa tingin mo ba ay tatanggap ng kaluwalhatian ng Diyos? Kapag iyong mga nagpapatakbo ng palabas, ginagawa mo itong palabas. Yung mga naghahanda, hindi puro puso ang meron kayo. Ganon din sa simbahan. At ipinagpapatuloy namin ang mga serbisyo ito. Pero kung sa kabibuturan ng puso, kung ang mga miyembro ay sadyang nabubulok, nag-aaway at nagtuturuan, nagchichismisan tungkol sa isa't isa, hindi matutuwa ang Diyos na tanggapin ang ating pagsamba. Sa tuwing ako'y lumalapit at nananalangin, Diyos, naway maging katanggap-tanggap sa iyo ang paglilingkod na ito. Patawarin mo kami sa lahat ng katiwalian, karumihan sa aming mga puso. Yan ang dahilan kung bakit winasak ang templo ni Salomon. At heto na naman ang ginagawa ng mga pari. Dumating si Ezra at nilinis iyon. Dumating si Jesus sa templo ni Zerubbabel. Walang nakakilala sa kanya. Siya ang dakilang kaluwalhatian, ang tanging kaluwalhatiang ipinanganak na pumasok sa templo. Walang nagmamalasakit. Masyado silang abala sa paggawa ng sarili nilang mga bagay para sa sarili nilang kapakanan. Ang kanilang mga ritual. Hindi ito. Ang pagsamba sa Diyos ay nag-iisang ritual na pangrelihon. Nakatuon sa sangkatawan. Kaya nga binaligtad ni Jesus sa mga mesa, nilinis ang templo at sinabi, gibain ninyo ang templong ito. Taos puso akong nananalangin na ang Diyos ay hindi pumasok sa bahay na ito, ang simbahan ng Zion, at sabihing sirain ang templong ito. Mulit naway malugod ang Diyos at sabihin, ang huling kaluwalhatian ay magiging mas dakila kaysa sa nauna. Panghuli, ang handod. Pagkatapos makumpleto ang templo ni Zerubbabel, maraming hayop ang ibinigay. Ezra Kabanata 6 talata 17. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi na natin ito babasahin, ngunit may kabuang 712 hayop ang ibinigay bilang handog sa pagtatalaga ng templo.
Pero natatandaan mo ba ang bilang ng mga hayop na ibinigay noong iniaalay nila ang templo ni Solomon? 142,000. 142,000 laban sa 712. Kahit noon pa man, nalugod pa rin ng Diyos na tanggapin ito. Muli, sinabi ko kanina, hindi mahalaga kung gaano karami. Tungkol ito sa kung ano ang kaya nating gawin. Hindi ito tungkol sa pisikal na aspeto. Tungkol ito sa kung ano ang dumarating, kung ano ang unang nagiging materialistiko mula sa ating puso. At kung wala tayong anumang material na maibibigay, itinataas lamang natin ang ating mga puso, ang ating mga panalangin, ang ating mga papuri at mga serbisyo. Nakikita ng Diyos ang ating puso. Kaya mayon bilang konklusyon, dahil nalampasan na nila ang panahon ng kadiliman, sila ay bumalik. Maluwalhating pagbabalik at kanilang itinatayo muli ang bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos na yon, ang lugar kung saan darating si Jesus. Hinihiling sa atin ng Diyos na lumabas na ngayon mula sa Babylonia. Gaya ng sinasabi sa atin sa Apokalipsis, Kabanata 18, lumabas kayo sa Babylonia dahil meron kayong dapat gawin. Anong kailangan nating gawin? Sabi ng Diyos, gusto kong ipagtayo mo ako ng isang bahay. At sa Apokalipsis 2:1, sinasabi nito sa atin na ang bahay ay itinayo mismo. At yan ang bagong Jerusalem. At sinasabi niya na ang bagong Jerusalem ay parang nobya na ginayakan at handa na para sa kanyang asawa. Ngunit, tanungin natin ang ating sarili. Habang iniisip natin ang mga taong ito, ang banal na talangkanan ng mga bumalik. At ano ang ginawa ng mga bumamit? Itinayo nila ang bahay ng Diyos. Habang iniisip natin ang mga ito, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Ikaw ba at ako? Ikaw at ako ba? Handa na ba tayong magtayo ng bahay para sa Diyos? May sapat ba tayong espasyo sa ating mga puso? Meron ba tayong sapat na oras sa ating 24 na oras na araw para gawin ang gawaing ito? Handa ka na ba? Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, sila ay nasa Babylonia sa loob ng 70 taon. May mga pumanaw, may mga ipinanganak doon. Ngunit, ang 70 taon ay hindi sapat para sa isang buong generasyon o dalawa ipang manirahan. Halos hindi sila nanirahan sa Babylonia. Hindi madaling tumira dahil mga bihag sila. Alaban na bansa yan. Pero nag-aayos din sila sa wakas. Masanay na ako sa lugar nito. At sabi ng Diyos, kunin mo na, bumalik na tayo. Diyos ko, kakaayos lang nanin. Nakakuha lang ako ng trabaho. Balik saan? Balik sa Jerusalem. Oo, mabuti. Ang aking bansang sinilanan. Pero anong naroon? Walang templo, walang bahay, walang trabaho, walang bahay. Sinong susuporta sa AFIM? At pagkatapos ay sinabi ng Diyos, kailangan ninyong mag-alay para sa pagpapatayo ng aking bahay. Laking pasanin. Nabubuhay tayo sa mundong wala ng iba. Espasyo. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan wala ng oras. Busy ang lahat, di ba? Busy ang lahat. Wala ng oras, wala ng espasyo. Ang hirap na rin pala magpatuloy sa buhay sa mundong ito. At sinabi ng Diyos, ipagtayo mo ako ng isang bahay. Maaring ninyo itong tanggapin, physical man o spiritual, sa aming mga puso. Gumagana ito sa parehong paraan. Wala tayong espasyo, wala kaming tera. Hindi na rin lumiit ang personal space natin, lalo na ngayong may COVID-19. Habang tumatagal, ang ating pamumuhay ay nagiging mas siksik. Kita mo nga no, nung unang panahon, hindi na ako ganun katanda. Pero nung unang panahon, at least alam mo na kung kailan ka dumadaan o nagmamaneho at may gustong pumasok, pumasok ka na mayon. Kung saan may nagbukas ng blinker para pumasok, bilisan mo pa. Hindi, di ba? Hindi ka lumalapit sa akin kahit naglalakad ka na. Ayaw naming may mga taong tumatawid.
Ngayon, kapag nakaupo ako sa MRT o bus, may lumalapit at umupo sa tabi ko, parang gano'n din sa mga kaibigan natin, sa mga pamilya natin. Nagbabati kami ng hi, hi, pero masaya akong makita ka mula sa malayo, pero huwag kang lumapit. Hindi dahil sa COVID-19, kundi dahil busy ako. Huwag kang lumapit sa akin dala ang mga pasanin mo at ang hindi ko sinasabi yan sa'yo kapag pumapasok ka sa opisina mo, ha? Pero ang sinasabi ko lang, ganun ang ugali natin. Ang tindig natin sa isa't isa. At kapag sinabi ng Diyos, "Oy, hayaan mo pumasok ako sa puso." Diyos ko, sobrang busy ko ngayon. Kaya mo bang maghintay? May puwang ba ang Diyos sa puso mo? At saang bahagi ng pusa ko? Doon sa may sulok na panglinggo? Dahil may iba pang nasa puso mo? Naiisip mo ba na kailangang ibahagi ng Diyos ang isang maliit na silid sa iyong puso sa ibang bagay? Iba pang mga Diyos-Diyosan o ibang mga Diyos na ating pinaglilingkuran? Pisikal din sa bahay mo o sa ating mga puso? Kailangan ba talagang ibahagi ng Diyos ang silid na iyon sa ibang bagay, ibang mga Diyos? Saan natin ilalagay ang Diyos? May espasyo ba tayo para sa Kanya? Kaya paano natin mapapalawak ang espasyong yan? Paano natin mapapalawak ang espasyong yan? Nabasa ko sa kung saan ang espasyo ay nalilikha ng liwanag. Nung simula, merong kadiliman. Yung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng espasyo at panahon. Kapag sumisikat ang liwanag, mas malawak ang espasyong magagamit natin. Paano natin matatanggap? Anong klaseng liwanag? Sinasabi ng Biblia na ito ang liwanag ng salita ng Diyos. Nabalitaan kung merong ganitong uri ng hormone na tinatawag na endorphin. Kailan lumalabas ang endorphin? Nagtataka ka, 10 minuto na lang mahigit 12:00. Pastor, dapat ikaw nang magtapos. Gagawin ko. Wala ako rito sa susunod na linggo, kaya hayaan mo akong gugulin din ang oras na iyon. Kailan lumalabas ang endorphin? Kapag masaya ka, kapag nag enjoy ka, relax ka. At ang endorphin na yan ay dapat na makapagpapasaya sa'yo at isa itong magandang hormone na pipigil sa'yo sa pagtanda at lahat ng iyon, tama ba? Nabalitaan kong may hormone raw, nakalimutan ko ang pangalan nito, pero hindi bababa sa 100 o kahit 1,000 beses na mas malakas yon, mas malakas pa. At ito ang magpapasigla sa iyo at magpapanatili sa iyong buhay na mas matagal. May gusto ba nito? Makukuha mo to. Hindi naman ganun kahirap. Paano nga ba nalilika ng ating katawan ng hormone na yan? Ito'y kapag tayo makita ang liwanag, hindi ang physical na liwanag. Kapag natanto natin ang mga bagong katotohanan, doon mo na ba naranasan ang kasabikan ng maunawaan mo ang katotohanang hindi mo alam sa Biblia? Parang nagiging dahilan ito para tumayo ang balahibo mo, di ba? At kaya nga nila sinasabing kadalasan, ang mga pastor at pare, ang mga konduktor ng musika ay nabubuhay ng mas matagal. Mga kabataan, pag-isipan ninyo. Hindi naman kalayuan ng seminaryo para sa iyo. Dahil patuloy tayo para makita ang katotohanan sa Biblia. Nakakakuha tayo ng inspirasyon. Maaring nakaupo lang tayo sa isang mesa pero nasasabik tayo. Kahit sino, seminaryo. At ang mga konduktor o musikero, patuloy nilang naririnig ang magandang musikang ito at sila ay nakakakuha ng inspirasyon. Nauunawaan nila ang katotohanan ng buhay at iba pa. Kaya hayaan mong pumasok sa iyong puso ang liwanag ng salita ng Diyos. Magbibigay ito ng mas maraming espasyo. Masasabi natin, kung may gustong pumagitna, sige, may sapat akong espasyo.
Kung may gustong pumunta para magsalita sa amin, alam mo, ang simbahan ay isang lugar kung saan kayo binibigyang diin ang pagkakaisa. Ngunit hindi kailangan maging pareho ang lahat. Parang orkestra. Ang Diyos ang dakilang tagapag-ayos. Iba-iba ang tunog na ginagawa ng bawat isa. Lahat ng tao ay galing sa iba't ibang pinagmulan. Lahat ng tao may iba't ibang uri ng problema. Ngunit, pinagsama-sama ng Diyos ang lahat ng ito upang lumikha ng isang magandang tunog. Pinagsama-sama ng Diyos ang lahat ng iba't ibang kulay na ito upang makabuo ng isang magandang kulay, isang magandang tanawin. Kaya tanggapin natin ang isa't isa. Maging mas bukas tayo. Maglaan tayo ng espasyo. Maaring magkamali ang mga tao. Maaring hindi sumang-ayon ang mga tao sa akin. Ayos lang. Ayos lang. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Hindi sinasakop ng taong iyon ang espasyo mo. Naway ibigay sa atin ng Diyos ang espasyong iyon at naway maging tayo ang espasyong iyon, ang templong iyon kung saan ang Diyos ay maaaring pumasok at manahan. Huwag nating isuot ang maskara ng templo ni Herodes, kundi kung sino tayo. Tulad ng templo ni Zerubabel, ngunit ang kayamanan ng lahat ng bansa ay papasok sa amin, sa iyo. Manalangin tayo, Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng panahong ito upang muling pagtibay na hinirang mo kami upang maging iyong templo, iyong bahay, kung saan mo nais na pirhan. Ama, linisin po ninyo ang templo ng ating mga puso at buhay. At naway magawa naming ilaan ang espasyong iyan para sa iyo sa sentro mismo ng aming mga puso at buhay at tulungan kaming maranasan ng kamanghamanghang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak sa aming buhay kapag ginawa namin ang espasyong iyan para sa iyo. Ama, naniniwala kami na ikaw ay papasok sa simbahan ng Zion at maninirahan dito. Dito ka nakatira. Ama, naniniwala kami na darating ka sa bawat pamilya, sa puso at buhay ng bawat individual. At naway ikaw ay maluklok sa kanilang buhay at tulungan silang maranasan ang espiritual na Sabat at ang espiritual na Noe. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen.